Heavenly Father, good morning. We thank you for this wonderful day. Holy Spirit, speak to us. Give us revelation of your word today. Use my mouth, Lord, and give us wisdom to apply everything na madawat namo today. Speak to us, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. So let us continue with our topic in 1 Corinthians chapter 15. Verse 26, we ended up yesterday at verse 26. The last enemy that will be abolished is death. So Jesus Christ, He will abolish death, and there's no such thing as death pag-abot sa panahon. And in verse 27, for He has put all things in subjection under His feet. But when He says all things are put in subjection, it is evident that He is accepted who put all things in subjection to Him. So kini natuman ni nga verse sa Psalms 8 verse 7, He will put all under His feet. Nga na siya diya. So yes, everything will be subjected to Him. Pero ang exempted ani ang Father. God Himself is not under the subjection sa iyahang anak. No? Ang mga enemy, everything, no? Ang mga evil spirits, every evil demons, tanan-tanan will be subjected to Him. Tanan-tanan pati tao will be subjected to Him. Pero ang exempted ani is ang Father. No? Everything is subjected to Jesus Christ, pero ang exempted ani si Father. Then iyang gingon diya, kung tanan na, when all things are subjected to Him, then the Son Himself also will be subjected to the one who subjected all things to Him. So after tanan, submitted na sa iya, subjected na sa iya, tanan-tanan, si Jesus na karon ang mo submit or subjected to His Father. So makita ninyo ang submission ba, no? Makita nato nga yan gingon diri, no? When all things are subjected under Jesus Christ, when finally He destroy all the evil and all the authorities that rebel against Him, finally, now si Jesus Christ or the Son Himself will be subjected to the Father. Kaya man ko diya, so that God or the Father may be all in all. Sana jud tanan-tanan ang naay kuan kanang authority. Now, otherwise, na siya diri sa verse 29, what will those who do are baptized for the dead? Na siya diri. And if the dead are not raised at all, why then they are baptized for them? So, mo ni ang question na pod nga nag-arise sa Corinth nga kaning from the people ba na unsa may pasabot aning what does it mean, no? Nga to be baptized for the dead, no? So manotice nato diri ang iyang gingon diri, he does not say we are baptized, we baptize people for the dead. And wala po niya giingon that there are people being baptized for the dead among you. So kung tanawon nimo diri, naggamit siya diri sa last part sa verse 29, gamit siya og pronoun. Nana siya diri, why then are they ang iyang gagamit, why then are they baptized for them? Pasabot no nga naay mga people nga dili Kristiyano. Wala niya gingon nga we, they, iyang gingon diha. So naay mga people nga dili Kristiyano nga walay pagsalig sa Ginoo, mga heathen people, no, mga wala jud sila gatuo sa Ginoo, then naa sila mga other practices,
nga pares ani baptism of the dead, no, nga naay form of baptism na kung naay kuan kanang naay mamatay, magbaptize sila og tao in replace ana nga tao nga wala na baptize. Mo ni nga niyang pasabot ba. Then kini nga mga kuan ana si Paul, kini nga mga heathen people nagtuo sila nga naay resurrection. Kaning mga wala gatuo sa Ginoo ba nga nagtuo sila nga naay resurrection kay ga-practice gud sila ani nga baptism of the dead in replace atong tao nga namatay, no, murag pasabot mga ma-resurrect katong tao nga namatay pinaagi ani nga tao nga na ba. So kung kini ni ana si Paul, kung kini mga tawana nagtuo sila, ngano kamo na noon nga Kristiyano di mo mangtuo ana ba. Gi-contrast ni Paul ani ba nga story ba kay kini man gud gina-address niya kini mga people ba nga wala magtuo sa resurrection. Tapos gi-compare na pud niya kini. So we niya na siya dire. That's why are we also niya na siya dire. Indungag niya, why are we also in danger every hour niya na siya sa verse 30. Kami nga mga apostles niya na siya, we are in danger with our life preaching the gospel niya na siya. Kung walay resurrection sa kuan, walay resurrection, murag nga na iyang point. Waste of time jud ang amo ang kuan pag-sacrifice niya na siya ba kani ang point ni Paul nga why are we also in danger every hour niya na siya diri. Useless lang ang amo ang suffering sa kini nga kinabuhi kung wala jud resurrection. Wala jud kinabuhi another life ba no walay resurrection ba sa ato So mo to no naga-disagree jud siya no brethren no siya I affirm na si Paul din sa verse 31 I affirm brethren by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord niya na siya I die daily niya na siya I die daily niya na si Paul no kanang by the pride no that I feel in you through my union with Christ na diya Jesus Christ our Lord. So si Paul nag-glorified in this Corinthians ba no na that through his union with Jesus Christ he says I wanna tell you something yan na siya diya I die daily. In other words no nagkuan siya ba kanang iyang pagpangalagad ba he ran the risk of dying every day because of this ministry nga gihatag sa iya sa Ginoo. And kini nga ministry daghang tao nga against sa kuha, daghang tao nga hapit na ko patyon, di ba kapila ba puto siya kapila ba siya gi-attempt nga patyon, mas kinana siya sa prisuhan, pagbiyahe pa lang ginaatngan na sila na yung mga people nga gusto magpakamatay para patyon lang si Paul. Tapos ginaog na po siya sa basket para lang ma-save siya. So no grabe ang iyang sacrifice ani nga ministry. I run the risk of dying every day niya na siya like I'm like a dead man. Why? Ngano man nga grabe ang sacrifice because nagtuo jud siya nga naay resurrection. So kung tawhanon lang kapag sabot niya na siya no iyang gingon diri sa verse 32 if from human motives I fought with the wild beasts of Ephesus what does it profit me kung tawhanon lang nga pagsabot na siya nga walay resurrection nga I fought with the wild beasts at Ephesus what does it profit me unsa may makuha na ako nga atubangon kining mga wild nga beast o batasan nga mga tao nga na siya ba mo ning iyang point kung walay resurrection na siya diya if the dead are not raised let us eat drink and tomorrow for tomorrow we die na siya diya so makita ninyo si Paul
grabe ang iyang pagkuan ba, pag overcome sa mga tao nga wild beast ug batasan. Sama nato ba, no? Adlaw-adlaw na yung mga wild beast. Pwede mahimong wild beast imong asawa. Gina-overcome gyapon nimo, nagapasaylo ka. Pwede wild beast imong mga barkada, grabe manintal og bisyo, grabe manintal og inom, grabe manintal og kanang mga kabuang, babae ba, lalaki ba, mga ana. So, ga-overcome ka sa wild beast. Yan na siya diya. Kung wala malay resurrection, hala, we will eat and drink. Imagine mo, we will eat and drink, tomorrow will die. Yan na siya. Kung wala man lang day resurrection, mao ni akong nagrima pud ba nga kung magsige day kag kaon, magsige ra pud kag inom, tomorrow you will die. Mao may yang gingon diha. Nganong niingon man si Paul diri biniana siya nga kung wala resurrection, ano siya? Let us eat, drink, ano siya dira? For tomorrow we will die. Ang ano magpugong-pugong pumans Dominic og inom diha kung wa man di ay resurrection, tomorrow we will die. Hala, let us eat, drink, pulutan, drink. Nga naman, tomorrow we will die sa ato pa. Kung gusto niyo din mo mamatay dayon, hala patuyang kag kaon. Kuyawa di ay no? Mana si Paul ba? Gusto kang matay? Enjoy mo kinabuhi. Hala, wa man day restriction ha. Kaon ra man day dayon sa yuta imong lawas. Sige, beer pa day. Beer pa day. Pulutan pa day, sisig day. Garilyo ta day, shabu ta day. So, wa may restriction ka ha. Ana si Paul. Kaon ta. Una anak ko sa kong asawa ka ganiya lang. Grabe mo. Sa kadaghan ba isulti ni Paul? Ana ako baka ganiya. Before siya jogging ana siya. Kadaghan isulti ni Paul. Wala lang niya gingon ba nga. Okay. Ano siya? Kung wala man lang day resurrection, hala magpurno ta, hala magkwanta, kanang magsugal ta, hala wala gud niya giingon. So, di gyud ka mamatay dayon no. Ang paspas di makapatay, eat and drink. Kung gusto niya ka mo kaon mo, matay ka ugma. Hala, sige kaon. Ano, diha ka ma-high blood, diha mo taas imong sugar. Mo bitaw lang no, ano po ba nga ni taas akong uric, ano ko, tungod ba ni sa akong inom tong una. Magrasyahan na rin yun sa Ginoo ba, ano ko ba nga, Kristo ni Lord ang ato ang health kay tungod mo po di ay kining ato ang kinaon og inom, ano ko ba. So, kana, iyang gingon ni Paul, sa verse 32, no? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. So kabalo na mo no, kung magsige ra kag kaon og inom, expected tomorrow you will die. Kay ngano ingon pa man niya tomorrow, inig humani mog sige kaon og inom. Bitaw daghang kay nangamatay nga nag-inom, wala natiurok ra kalit. Oh. Naapoy daghang kay nangamatay pod nga nasubrahan og kaon. Kabalo ba mo niya ang doktor na akong papa katong pa-check up me? Sir, pagbantay ka ba ha? Ano siya, pagbantay ka ha? Kabalo ba ka as a doctor, pinakadaghan ako nga namatay nga pasyente is December. Ano siya? Nga naman, nasobrahan og kaon. Na ako ang papa, January 3 namatay, paghuman og December. Nasobra ang pagkaon. Nga naman, tiil sa baboy ang gikaon, mo pa yang gisuka pag before siya namatay. So, ana ba, no nga, pagbantay yun dito sa pagkaon, mano, praise God karon no nga, disiplina ra pud sa Ginoo, nga dili na nato mahimong Ginoo ang pagkaon. No, kaway-kaway diha sa mga mo kwan, si daddy pud ni kwan daw, ni Cindy, January pud. So, kana, masubraan di tagkaon, no? So, mao gani na-realize na ako, kini jud ay kanang mga mukbang ba, no? Kanang matan-aw nimo sa video karon, mas daghan magtan-aw og mukbang. Ma-trending dayon ka anang mukbang ngano man. Isa po din na isa ka trap sa yawa para dali ka matay. Na may mga nagamukbang karon kalit kamatay. Ngano man nasobrag ka og humba, nasobrahan og kaon, ngano man, no, tomorrow you will die. So padayon ta. So, mao to yang point ni Paul, what's the use nga akong i-deny akong sarili?
nganong magutong-utong pa makugpasaylo ani matay ra nga wala man di ay og resurrection. Anang kun ba, what's the use nga i-deny na ako ang sarili nga wala man di resurrection. Kana gakuan jud si Paul, firm jud si Paul nga naa jud resurrection. So mao na iyang gingon, unsay dahilan nga ingon ana inyong utok? Nga na si Paul, mao na iyang gingon, minaw mo kay kusog jud ay kaayo nga makaguba sa imong pagtuo. Unsa man ang dahilan ngano yung ana mo pagtuo ninyo? Ana si Paul. 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be deceived, ayaw mo pailad, bad company, corrupt good morals, or corrupt good character. Pasabot nga, kung magsigi kani, tungod ni sa pagsabay-sabay ninyo sa mga mali pong isip, ana ang point ni Paul. Mao na nakurap ang inyong mga isip. Mga Kristiyano, good mo. Na siya. Then, that's why nag-warn si Paul, be careful mo. Example, ikaw na born again na ka, inyong mga anak na born again na. Be careful mo sa inyong ginasabayan. Klaro kayo ang gingon ni Paul diri, do not be deceived. Bad company. So, do not be deceived nga makaya nimo nga mo stand in the company of unbelievers. Kung ikaw born again na ka, unya kanang isip nimo mature na ka nga dili na ka madala sa kalibutan or pag-isip ano imong mga kauban pagbantay. Kay kung puro ang kauban nimo dili born again, unbelievers na sila, magtingala ka, matakdan ka sa ilang belief. Mo na yung nag-warning si Paul. No, do not be deceived. Ayaw pa ilad nga na siya nagtuo kag mature na ka, magtingala ka, mukalit lang kag kabahaw. Magtingala ka, wala mawala imong fire. Magtingala ka, ang ilang tinuuhan nga kwarta-kwarta na lang, mao na po di mo hang ma-adapt. Di na kamutuo nga na resurrection, di na katuo nga na impierno, di na kamutuo nga na kay bagong lawas pag-abot sa panahon, di ka mo tuo nga mag-glorify mo ang body no sa langit. So magtingala ka no, wala na ang imong mind na deceive na pud ka nga murapod ka og kang naa sa kalibutan. That's why no, do not be deceived nga na siya diha. No? And nga dili ka nila maimpluwensyahan. Kay bad company, i-corrupt jud niya ang good ni mga karakter. Naayoy association or naay association jud nga mali. Kung mali ang mga ginahimo sa imong mga kauban or ilahang pagtuo mali, nga magsigi kag sabay-sabay ana, matakdan jud ka ana. Mo na, do not be deceived nga na si Paul. No. Then yang gingon dia, now he says some of you should become sober. No? Wake up. Na siya dia, no? Be sober-minded as ought to be and stop sinning. No? Sa verse 34, become sober-minded as you ought and stop sinning. For some have no knowledge of God. I speak this to your shame. Yan na siya diha. Mao ni naitabo no nga wa ni sila mao ni naitabo no nga tungod kay wala sila hope of resurrection kining mga uban nga tao sa Corinth, tungod kay wala sila nagtuo nga naay resurrection, nagpadayon na sila pakasasala. Nahimo na silang relax ba towards sin. Kay ngano man unsay reason nganong nagpadayon sila pakasasala? Makita ninyo naay uban nga nag-RW tapos nakita na nila how Jesus Christ loves them. Pero ang uban ngano man nga nagpadayon og pakasasala? Because wala sila hope of the resurrection. Pasabot nga wala sila nagtuo nga pag-abot sa panahon mo give sila sa account nila dinhi sa gihimo nila sa kalibutan. Muatbang sila sa Ginoo ba? Muatbang ta sa Ginoo pag-abot sa panahon ug i-account tanan ang gihimo nimo sa kalibutan. And wala sila gyud nagtuo nga naay resurrection. Wala sila nagtuo nga naatay another nga kinabuhi nga nagpaabot sa tua, na wala sila nagtuo nga mag-glorify ang atuang lawas. Wala sila magtuo nga i-judge dito sa Ginoo pag-abot sa panahon. Tungod kana nga hope nga wala sila,
wala ang uban, bantog ra di ay, relax ra kay ka magpakasala. So karon mabaw-an na nimo nganong unsa di ay reason nga kini mobalik gyapon sa kasala. Pwede wa siya kasabot nga nay impyerno, pwede wala siya kasabot nga moatubang siya sa Ginoo pagabot sa panahon, wala siya kasabot nga naa di ay siya life pa nga nagpaabot after siyang kamatayon, wala siya nagpaabot nga naa pa day siya bag-ong lawas nga ihatag sa Ginoo sa iya nga pwede i-glorify na ni Lord pagabot sa panahon. So kana ang reason Poslan man mamatay. Kana? Matay man tang tanan. Maunang point sa uban. Enjoy life. We live only once. Let us enjoy life. Nabuang na. Maunay mindset sa mga tao nga wala nagtuo nga na resurrection. Kaya lamang gingon, we live only once. Oh. Kuha ninyo? Mauna, hala, pakasasala ta. Babae dito, babae lalaki diha, sugal dito, sugal diha, magsige flex sa mga kwarta, magsige flex sa mga material things. Kay we live only once man. Let us enjoy life. Nga wala sila nag-look forward nga napaday another life nga nagpaabot sa atoa. That is the reason nga lax na kay sila sa sin. That's why niya na siya be sober. Niya na siya diha minded and stop sinning. So, pero kita nga nagtuo sa resurrection, we become sober and stop sinning. Dili na ka dapat magpadayon og pagkasala kung kabalo ka nga naa pa kay pag-ong kinabuhi nga nagpaabot na pod. Na resurrection na pay pagkabanhaw nimo balik. And of course, unsa may dapat nimo imuon, keep company with God, people, and His Word. No? Ayaw pagkuyog-kuyog ka ng mga tao nga wala sa Ginoo. Pero unsa imong kuan? Undang kag pakasasala and at the same time keep company with God people. Mao gani nga at least once a week man lang i-meet ninyo inyong mga disciple, at least man lang once a week na atay meeting. And para ngano man ang association nato dako kay na siya nga tabang nga ikaw nga na-discourage, magtingala ka, ma-encourage pud ka, and ikaw nga na kay gina-go through, makadungog ka sa testimony sa uban, maka-encourage pud sa imuha, maprayhan ka. So keep company with God's people and at the same time with His Word. Kailangan moobey ka sa iyang Word. Dili lang pud sabay-sabay ka with God people tapos double-minded ka or kanang kuan ka bakang ka nga Kristiyano, sabay-sabay lagi pud ka sa God's people pero wala ka ga-obey sa iyang Word. Keep company with God and His Word. Duha dapat. So that kining mga people nga bad is dili sila mo corrupt sa imuha. Dito ka sa God's people mo associate. Amen? So, nanapod siya diri sa verse 35. But someone will say, how are the dead raised? Mao na po'y question sa mga taga-Corinth. Gigun sa day pagkabanaw sa patay. And with what kind of body do they come? Moro na blessed pud ko ani, no, kay ang pangutana man ko nila, unsaon di pagkabanaw sa patay? Unsa di nga lawas ang naa sila kung mabanhaw? Mao ni question. Unsay tubag ni Paul? Kuyaw po ni si Paul manubag, no? You fool, mga buang-buang mo, mga buangit mo, mga utana. Ana si Paul. No, kung sa Bisaya pa ni ba? You fool! Niya na siya dito. That which you saw does not come to life unless it dies. Niya na siya dito. So, gikuha niya. Gi-compare na po niya kining life na to from nature. Niya na siya. Kung muso ka og liso sa ground, niya na siya diya, no? Ano yung point ba, no? Kung muso ka og liso sa ground, niya na siya, wala ni mo gitanom ang lawas. Nakakita na ba mo og liso nga naa nay lawas dayon? Niya na si Paul. Mga buang mo, ana siya, nakakita na ba mo og liso sa durian
Ay nakakita na ba mo nga gitanom nimo ang liso sa durian nga nigawas dayon ang puno? Nya na siya diha. And mo man yang gingon dire verse 37. And that which you sow, you do not sow the body which is to be, but a bare grain, perhaps a wheat or something else. Nya na siya diha. Kung liso pa ang imong gitanom, wala pa jud lawas. Dili pud nimo itanom ang punuan nga dako. Kung dili, seed pa lang ang imong itanom. Mao na yang point. So, ang seed, wala ka kabalo unsa ang appearance ana pagdako sa iyang tree. Mao na yang point. So, dili ta kabalo nga unsa dayon ang mugawas nga lawas. So, unsa man ang imo nimo, di ba? You put a seed, itanom nimo sa ground, niya na siya diha. Then, lahi pod niya na siya diha. No, ang point dire, pagtanom nimo sa seed sa ground, ang Ginoo ang muhatag og lawas ana sa seed. Same sa ato Okay, bantayan ninyo Kani karon ra pod na ako ni na learn. Ang seed di ay is ginaplant sa ground, tama? Ang bato mo'y ginatawag nga ginabury, ginalubong sa ground. Ang stone is buried sa ground. Nga naman, wala naman siya life. Mo na gitawag ana buried. Tama, bury. Ang seed tawag ana is planted. So kung Christian di ay ka o born again ka nga namatay, ang tawag sa imo giplant ka sa ground. Ngano man hatagan pa man ka og new body, hatagan pa man ka og new life sa Ginoo pag-abot dito sa taas. Mao na mali di ay ang tawag sa to nga you will be buried to the ground. Kay unsa ko bato nga wala na ko'y life? Dili di ay mura daw ta og seed nga giplant sa ground nga hatagan pod og bag-ong lawas sa Ginoo pag-abot sa panahon. That's why kita di ay nga mga born again, ang tawag sa ato kung malubong ta, you are planted sa ground. Dili di ay ka giburi. Kay ang burial, di ba, from dust you came, in dust you return. Tama? Oh. Para na siya dito sa kwan, sa wala na born again. Dust na lang kakutob. Pero ang born again, naa pa may nagpaabot sa imo nga life, that's why mura daw kag giplant lang. Mo na point din ni Paul. Mo na siya mga buang-buang mo. Ano siya? You foolish. Ano siya? Then, ano siya din in verse 37, you do not sow the body which is to be but bare grain. Ano siya diha? Perhaps a wheat or something else. Ano siya diha? But, ano siya dire? Verse 38, but God gives it a body. Oh, nagtanong ka og liso, pero ang Ginoo ang nihatag og lawas. Oh, but God gives it a body just as He wish. And to each of the seeds body of its own. Yan na siya diya. So, mao ni siya ang picture karon sa resurrection. Pag natanong pa, kailangan sa ka matanom sa ground. Mamatay ka, then aya ka mo resurrect o matagan ka og bag-ong lawas sa Ginoo pag-abot sa panahon. Amen? So there's planting of seed on the ground, and from that body, from that comes forth a body in resurrection. And it happens all over us. Gipakita na ni ba? Na iba nag-share ko sa inyo no, nga everything din sa kalibutan is nag-operate siya sa principle of dying and resurrection. Gimodel na ni Jesus Christ ba? And ginapakita niya ni karon nga example sa toa sa plant world, no, sa plant world nga naadyoy mamatay nga liso before mabuhi. And same to us, kung mamatay ta, naapod tayo resurrection. Grabe ni nga nga wisdom nga gihatag ni Lord kay Paul ba. No? Kuya wani nga wisdom niya no nga. Grabe jud ang Ginoo jud ga speak sa
iya ba, dili yun ni kay Paul, but ang Ginoo jud ga speak sa iya ba pagsulat ani niya, no nga tanawa na lang ang nature, ang plant kingdom, no nga naay natanom, pero ang Ginoo mohatag og body. Same sa ato once na mamatay ta, maplant lang ta sa yuta, but dili ta maburi nga para sa anang bato, no nga maburi lang, malubong lang, kung dili kita di ay giplant ta kay nganuman naapay kinabuhi nga nagpaabot na pod sa ato sa pikas bahin. And naapod tay bagong lawas sama pod sa punuan sa durian nga hatag pod sa Ginoo. Pagtubo ana na ay punuan sa durian nga ihatag ni Lord diha sa puno nga gitanom. So klaro? Naba mo diha? No? Unsay diferensya sa bato nga imuhang gilubong sa yuta? Gilubong ra sa yuta ang bato. Pero ang seed nga imuhang gilubong sa yuta, ang tawag ana giplant. Ang dili born again, paglubong sa yuta, gilubong na siya. Pero kung born again ka, gitanom ra na sa yuta, kay nga naman, naa siya bagong lawas. So, nakuha na ninyo? O, so, pwede na ninyo idungag sa inyong wali sa patay. No, pero ayaw po ninyo ingnon pod, no, nga, kung kamo, wala mo na born again, no, malubong ra mo sa yuta. Pero mao ni ang assurance sa tuwa, mao ni dapat ninyo i-emphasize, nga mao ni assurance sa tuwa nga kung ikaw nagtuo sa Ginoo, matanom lang ka sa yuta, pero naa kay another life and body nga nagpaabot dito sa langit. Amen? So, yan na siya diri sa 1 Corinthians chapter 15 verse 39. All flesh is not the same flesh, but there is one flesh of men, and another flesh of beasts, and another flesh of birds, and another flesh of fish. So there's only one flesh of men. Isa lang jud, dili duha. So when we say that Jesus came in one flesh, niya na siya diha, which all men have, and this is true that we are no tinuod jud nun nga kining flesh po ni Jesus Christ, he was tempted, and unsa man nga mga temptation nga gitempt pod sa iya, of course kaning desire sa iyang flesh, but of course he overcome, and gitawag pud ta niya nga musubay sa iyang footstep, kay ang ato ang flesh same ra man pud sa flesh, one flesh man yang gingon diha, same ra man ang atong flesh ug iyang flesh ni Jesus Christ, and siya naka-overcome, gitawag ra pud ta niya nga mo follow sa iyang footstep nga mo overcome. We can walk in his footstep, no? And kung tanawon ninyo dire verse 40, there are also heavenly bodies. Naabot daw tay lawas sa langit, and naabot tay lawas din sa yuta. But the glory of heavenly is one, and the glory of the earthly is another. So yes, maglory na glory ang ato ang lawas pag-abot ang heavenly nga lawas nato. O, sa ato pa musidlak po diay ang ato ang bagong lawas dito sa langit. No? Dinhi pod napoy glory ang atong lawas karon dinhi sa yuta. Then pero lahi-lahi ang glory nga madawat nato pag-abot sa panahon. Excited ba mo ani? Siya ang gingon diri sa verse 41, there is one glory of the sun, and another glory of the moon. Yan na siya diha. And another glory of the stars, and for stars differs from star in glory. Yan na siya diri. Kung mutanaw man gud ka sa langit, makita nimo daghan kayog star. Pero magtingala mo, naa jud star nga hayag kayo. Di ba? O bitaw nga gingon niya sila sa 1 John 3 verse 2, yang gingon diha nga ang degree of our likeness is gonna be different. No, kanang dili parehas ba ang ato ang glory pag abot sa panahon. Kay just like the stars,
no nga makita nato especially kung December usay ba makakita ka og kanang murag kabo nga na ay hayag kaayo nga star ana gani makita nimo. Then napoy magagmay nga star. So same day gyapon na siya sa atoa. No, napoy pinaka bright sa tanan, bright na brightness like a sun, yan siya diya. Napoy kahayag ang moon. Oh, see? Gi-contrast niya diya ba nga nay kahayag ang sun, nga hayag kayo. Napoy ka ng kahayag ang moon, nga hayag siya pero makahayag lang siya sa gabi. Napoy mga hayag pud nga star, napoy gakinang-kinang lang pud sa palibot anang hayag nga star niya na siya. So we can say here na naay degree of glory nga ang mga believer nga madawat nila sa eternity pag abot sa panahon. And kini nga glory is dependent na siya sa pagiging faithful nimo sa mga temptation dinhi sa kalibutan and faithful nimo pag-obey sa Ginoo. So, mao gani na nga pag abot di ay sa panahon naay kwan ba unsay tawag ani di ba gingon niya diri sa 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 4:17, for our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for us a glory. Kani di mong pag-antos dinhi sa kalibutan, kining pag-overcome nimo sa mga bisyo, temptation, grabe utong-utong na kay ka, naday nagpaabot sa imuha nga glory. And kana nga glory lahi, na siya gamay nga star, na idako nga star, naapo daw glory nga murag kag sun, naapoy glory nga murag moon. So depende di ay ni siya sa imong pag-overcome. Oh. Wala no, Lord, excited lagi mi ana. No nga pag-abot di ay sa panahon, naabot ay glory. Nga kini si Arnel ani mura ni siyag sun ang iyang glory ganang makanagaling maghayag jud ka dito sa langit. Naapo daw dito murag 5 watts ra, naay 10 watts ra pod, naay 20 watts. Naapo daw murag moon, naa daw pod murag star lang ba nga okay, nara ka diha. And naapod kuan, oh kana. So asa daw ni makuha kini nga glory on how you overcome your temptation dinhi sa kalibutan and how you are faithful sa pag-obey nimo sa ginapahimo ni Lord sa imuha dinhi sa kalibutan. Diha diyan na nimo makuha kana nga glory, di ba? Na crown of glory nga ginaingon diha, no? So amazing kaayo no nga kuya pud kayo ang pag-contrast ni Paul. Yes, makadawat mo glory pero naay star, naay moon, naay sun og unsa ba to? Naay mga star nga gagmay ra pod. Oh, 5 watts ra ba naay mga 5 watts ang glory nimo. Mura pog naay kwan ba? Murag napoy siguro ingon ani. Oh, nang ani ba nga glory kana ganing musiga ra gamay. Ay, mao na siya tong kwan. Mao na siya tong grabe, grabe na overcome niya tong kwan, na overcome na niya ang kalagot niya sa iyang bana. Oh. Wala. Tapos namatay ra kag kalit. Oh, at least ba na isa ka kahayag. Oh. At least naka-overcome ka sa temptation nimo. Pero napoy uban nga, oy, naay gisugo ang Ginoo. Adto ining isa ka mission nakaapil na pug ka isa. Hmm. Tapos namatay ra pug kalit. At least naay isa ka suga. Tapos naay 5 watts ba. Lahi yun di ay no. Amazing kay si Lord no. Kay gipakita na niya nga naay lahi nga glory makuha ninyo pagabot sa panahon. Oh. So si Arnel daw kay sodium light daw. Ayaw po ng sodium light. Uy, wa magibutang o sodium light. Sun ug moon man ang pinakahayag didto. Ibutang na lang nimo, Lord, kanang sun Lord ang amo ang ihat ang amo ang igol nimo. Oh, dili ka nang oh, 5 watts to kwan lang, 5 watts to 15 watts ra ang uban, no? Ang uban sun. So i-goal na lang jud nimo ang sun, ano ng 5 watts o 10 watts ra pud kaluoy, no? Nag-antos naman lang ka karon, lubos-luboson na nimo. Antos na lang jud ta ani. Sus ka, no? Kabalikon na kay ka sa imong bisyo. Ala, undangon na lang jud ng kay lisod 5 watts ra imong nadawat pag abot sa panahon. Oh. Kana ganing kana ganing kapalungon pa. Oh, 'di ba? At least ba, at least napo kay glory madawat. Okay. So,
Mao ganito nga kung makita ninyo asa na ta? Ah, so mo na nga kailangan jud na magantos. Mabitaw gingon to niya sa 2 Corinthians 4:17 no nga for our present trouble are small and won't last very long. Kani yung mga pag-antos karon temporary lang na. Kanang pugong-pugong nimo sa mga bisyo, pugong-pugong nimo nga makasalagbalik, pugong-pugong nimo sa imong bana, pugong-pugong nimo sa imong asawa, nga di na ka mosuko, pasaylo na lang jud ka, temporary na daw na siya. Yet, sayang yung diya, they produce, basahin ninyo 2 Corinthians 4:17, yet they produce for us a glory. Kalamira ba na, no? Gantos ka karon, lipay-lipay lang imong mga amigo, amiga. Hala, sugal dito, inom dito, shabu diha. Ikaw, gaantos-antos ka, gapugong-pugong na ka. Nya, sila dito, galipay-lipay ra. Gadto-adtog dagat ra, gadto-adto sugal ra. Nya ikaw, gaantos ka sa misyon. O say, lipong-lipong na ka, kay wa pa kay kaon. Ilang antos lang, temporary lang. Kay nga naman, ang imuang pag-antos na siya diri will produce a glory. Asa ka diha? That is vastly outweigh them and will last forever. Klaro kayo ang verse 17. 2 Corinthians chapter 4:17. Manay mo nga siya, grabe akong pag-antos. Tama na, kay gasiga ka sa pag-abot sa langit. Grabe, pastor akong bana, gantos kay kuani. Tama na, kay nga naman, kung di po ka mo gantos, wa po kay glory dito sa langit. Alangan di mo pa sa mong bana. So, pasalamati ang Ginoo, Lord, salamat akong bana, kay mo din magpahayag sa kuha sa langit. Oh. Lord, salamat ni akong mga anak, Lord. Hapit na mahurot akong pasensya, nga naman, gatubo di imong glory, kay ang gugma, mates man ang gugma sa imong pasensya. Ang gugma, di ba? Love is patient, taas nga pag-antos. Oh. Kay di ay mao day ginagamit ni Lord para mohayag ka pag-abot sa panahon, glory nga madawat nimo ba? Mao day ni pangpahayag. Oh. Oh. Na nga kung na kay ginagutro, ala antos diya. Isod lagi kayo 5 watts ra imong madawat nga glory. Oh. Then asa na ta? So, makita ninyo, even si Jesus Christ noon, 42, 1 Corinthians chapter 15 verse 42 na bata? Yan siya diya, ano? So, si Paul nag-continue siya sa illustration sa seed. The seed, it is sown a perishable body, like ato ang lawas na tanom, no? And, yan siya diya, it is raised an imperishable body. So, kung ato ang lawas matanom sa yuta, it is sown perishable body, pero naatay imperishable body, dili na maugnaw nga lawas kapag paabot sa atoa. So, we're gonna have a body like Jesus Christ, no? Kung tanawon ninyo katong namatay si Jesus Christ og nabanhaw, bag-o naman to niyang lawas. Nakuha ninyo? So, nangayo siya og pagkaon, tama? Sa, I think, sa Luke 24 verse 39, na ay bagong lawas si Jesus Christ. No? He had a new body made of flesh and bones. Yan na siya diya. So, when he appeared to his disciple after the resurrection sa Luke 24 verse 39, and nangayo siya og kanang isda para kaunon si Jesus Christ. Basahon na lang nato. Luke 24 verse 39, yan na siya diri. See my hands and my feet, that is myself. Touch me and see. For a spirit does not have flesh and bones, as you see that I have. Oh, yan na siya. Ang spirito walay flesh and bone. Pero kini ang bag-o na ko nga lawas, nga kini nga spirito naanay flesh and bone. So wala nay dugo. Oh. Ang bago di ay nato nga lawas,
naara siya'y flesh and bones, pero wala na'y dugo. Nganong ningon man si Jesus Christ diri sa Luke 24 verse 39 niya, flesh and bone na lang. Ano man, ang dugo manggod niya na urot naman sa cross. Giurot man ni Jesus Christ sa ang diyang dugo sa cross para ibayad sa atong mga sala. Mao di ay na nga niya na siya nga tanawa ang akong lawas og ang spirit nga naay lawas og bukog. Pero wala niya gingon dito walay dugo. Gingon niya wala niya gingon diha walay dugo pero flesh and bones lang. So ingon ani pud ang atong lawas di ay kay siya man ang nauna. First fruit man siya nga nabanhaw nga naay bagong lawas. Ingon ana po di ay ang ato ang lawas pagkamatay nato kanang pagka-resurrect na nato ba. Kung banhawon na ta sa Ginoo pag-abot sa panahon, hatagan ka og bag-ong lawas nga walay dugo. Oh. Mao di nga wala nay bili ang pagkaon pag-abot sa panahon. Di ba? Food is for the stomach and the stomach is for food. And God will done away with it. Nga na siya mawad-an na nagbili pag-abot sa panahon. Kay pag-atagan man di kag bagong lawas sa Ginoo nga wala nay dugo. Flesh and bones na lang. So at least na nakay glimpse sa imong lawas sa pag-abot sa panahon. Nga musiga, nga nakay glory pag-abot sa panahon. Tungod sa imong pag-antos, nga dili na ka magpadayon og pakasasala, o paghimo sa buluhaton sa Ginoo nga gusto niya ipahimo sa imuha. Nasabtan na nato. Mabitaw yang gingon dito no sa Philippians 3:21 that he will conform our body to the likeness of his own body in glory. Oh, maparehas ta sa ilahang lawas. Then 2 Corinthians chapter 4 verse 18, so we don't look at the troubles we can see now. Ayaw tanawa. Ako na lang gikuha ni sa NLT. So, we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on the things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. So, it means na kung faithful ta sa Ginoo, faithful po ta sa iyang pulong, natuman ka sa iyang pagbuot sa imong kinabuhi, and naa kay hope of unseen things like katong resurrection na kay paglaom ba nga naa di ko bagong lawas moatubang di ko pag-abot sa Ginoo sa pag-abot sa panahon sa Ginoo naa di ay ko'y resurrect naa di ma-resurrect pa di ay ko and naa ko'y bagong lawas and mag-glorify di ay kay ko pag-abot sa panahon. Then every trials and temptations nga moabot sa to ang kinabuhi no mahimo tang kuan ba makay may mutang partakers ba sa glory sa Ginoo. And of course kana nga glory madawat nato in all eternity. So makita na nato no nga we can see here the advantage of being faithful sa Ginoo. Kung faithful ka sa Ginoo, you will become partakers sa glory pod nga naa sa Ginoo. So kini makita na nato clearly nga ang mga believer nga faithful and unfaithful no dire akong gisulat dire the believer who is so it's not a question sa gift, it's a question sa faithfulness. Dili pasabot nga maayo ka mawali, dili pasabot nga nakay gift of healing, deliverance. It's not a question of gift, it's a question of faithfulness. Kung faithful ba ka sa Ginoo, kay pwede gyatagan ka og kanang gift nga mo preach, gift nga mo prophesy, pero dili pud ka faithful sa Ginoo, kalagsara ka magamit, di po ka mo share, dili pud ka maimbitahan sa mga mission nga atong ginadtuan, or dili pud ka mostorya kung naay paistorya si Lord sa imo wala, useless ra pod ng mga gift nga gihatag sa imo kaya ang mga gift dapat mo bless man sa people, tama? So in verse 43,
1 Corinthians chapter 15 padayon ta 43. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power, etc. So karon kung faithful ka sa Ginoo in Christ, we have dishonor. No, dili kay kasikat, kung faithful ka kay Lord, awayon ka sa inyong relatives. It is sown in dishonor na naman siya diya. Kung faithful ka kay Lord, no, dili kay ka recognize sa imong mga relatives, ang mga dato ang recognize sa mga relatives. So kung faithful ka kay Lord, wala na dishonor kay ka sa ilaha. And maski sa pamilya gani nimo usahay kanang kuan nimo mga wala pa na born again, no? Kanang mga wala pa na born again nimo mga anak, dishonor gani ka. As long as faithful jud ka kay Lord, madawat jud ani mo ni. It is sown in dishonor niya na siya diha. It is raised in glory. No. Naa jud glory nga gapaabot sa imuha. Maski dili ka glorified dinhi sa imuhang mga kuan kanang imuhang mga wala kay glory sa imuhang kuan ba? Mga anak, relatives nga wala pa na born again. No? It is sown in dishonor, it is raised in glory. Yan na siya. It is sown in weakness. Kita daghan kitag mga weakness dinhi sa kalibutan. No? Daghan kay tao ka ng mga kuan, mga temptation. Pero of course, tungod anang mga weakness nga imong gina-overcome, it is raised in power. Na ay fantastic power nga gikan sa ato ang Almighty God. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. Kung ilubong nimo ang imong natural nga body, which is a plant, and naayay bag-ong lawas, it is raised a spiritual body. If there's a natural body, there is also a supernatural body. So clear kayo nga naadyo di resurrection. So it is written first, niya na siya diya, in padayon ta in verse 45. So also it is written, the first Adam, okay, si Adam, first Adam, became a living soul. Living soul ra siya ha? Sa Genesis 2 verse 27. The last Adam, kinsa maning last Adam? Si Jesus Christ. Oh. Became a life-giving spirit. Oh. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. So ang last Adam si Jesus Christ. Ngano man, he finished with the race of Adam on the cross. Gihuman niya ang race ni Adam sa cross. He is the last Adam si Jesus Christ. Kinsa ang first Adam? Si Adam. Ang last nga Adam si Jesus Christ. Nganong last man siya nga Adam? Gihuman niya, gitiwas niya ang race ni Adam didto sa cross. Unsa man ni? Ang old man ba, ang old self nato ang gihuman ni last Adam si Jesus Christ dito sa cross. That's why gitawag siya nga last Adam. Oh. Kanang ningon man mo nga last Adam si Jesus Christ, kay siya man ang naghuman, no, sa race ni first Adam. Gi-crucify niya ang old nato, ang sinful nature nato nga nadawat dito kay Adam. Siya ang pinakalas nga Adam, si Jesus Christ. Then so Christ was called the last Adam, and it also proved that he came in our flesh. So gikan man pud si Jesus Christ ato ang flesh. O gikan man pud siya sa linya ni Adam. Tama? David, linya ni David, padulong dito. So gikan siya sa flesh gyapon. But niya siya that he came in our flesh. Otherwise, he could not have put the last Adam to the entire race of Adam, the old man, to death on the cross. So dili pud niya ta mabayran kung dili pud siya gikan sa flesh. Kay kailangan man og blood para mobayad dito sa ato ang kwan sin nga nakuha nato kay first Adam. And now niya na siya dito, no? The last Adam now have become the life-giving spirit.
through His resurrection. So, si Jesus Christ, nga last Adam, siya ang muhatag og life-giving spirit. So, tanawon ninyo, ang diferensya karon. Ang man, nagpuyo sila, o nagpuyo ta, in the soul, the race of Adam, kanang nagpuyo ta sa soul, no? Nagpuyo ta nga soulis, walay spirit. Kay tinuod man, kay pagka anak na to, nagpuyo ta like Adam. Soul lang ba? Kay namatay man ang spirit. Pero ang last Adam, siya ang nihatag og life-giving spirit. Si Jesus Christ ang nihatag og kinabuhi sa atoang spirit. Nakuha na to? And the spirit by means nga dapat kita mabuhi. Dili na ta mabuhi, dapat pinaagi lang sa atoang soul. Yes, naman tay mind, decision, pero life-giving naman si Jesus Christ, nabuhi naman na imong spirit, dapat dili na ka mabound sa imong soul lang, sa imong isip, o dili, mabound na ka, while buhi pa ka diri, mabound na ka sa spirit sa Ginoo. So, the last Adam, si Jesus Christ, become a life-giving spirit, yang gingon diri sa verse 45. He seeks to contact with our spirit. Siya ang ni-contact sa atong spirito. Siya ang nihatag og balik og life sa atong spirito. Kinsa? Si Jesus Christ. Kung dili nimo ma-acknowledge si Jesus Christ sa imong kinabuhi, dili siya makakontak sa imong spirito. Kailangan sa nimo i-acknowledge, you need to have faith, you need to surrender your life sa Ginoo. Mao na nga kailangan jud ka ma-born again para magpuyo na ka in the spirit. Na dili na ka magpuyo like Adam nga sa soul lang, bounded init ulo. No, puro lang ka emotion. So 46, however, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. So tama pod. Dili na unang spiritual, but natural na tao sa imong lawas, flesh, before spiritual. Oh. The first man is from the earth. Si Adam from the earth. And nahimong earthy. Tama? Bounded ka sa mga earthly things. Tama? And the second man is from heaven. So, tanawon ninyo, nganong ningon naman noon siya nga second man. Dili lagi ni siya last man. Ang first man is from the earth, si Adam, pero ang second man is from the heaven, which is si Jesus Christ. So, nganong ningon man siya nga second man, di ba, niana siya dire sa Romans 8:29, he would be the firstborn among many brethren. So, he is not the last man, si Jesus Christ. Nga naman, siya man na nga to ang kamaguwangan. Kita man ang last man. Inyuhan na lang ni reviewon kung medyo naglibog mo. Basta gitawag si Jesus Christ pod nga second man. Siya ang last Adam, pero siya pod ang second man. Wala niya giingon diya nga last man si Jesus Christ, nga naman brother man nato siya. Brethren naman ta ni Jesus Christ. Mao na nga kita ang mahimong last man. Oh. Sige, pag-abot din sa verse 48, as is the earthy, so also are those who are earthy. And as is the heavenly, so also are those who are heavenly. So, kining first man nga si Adam belong to the earth, and ang iyahang mind na set sa mga butang sa earth. Like kinsa man, food, money, material things, and opinion of men. So, kung ikaw karon nagasimba na ka, pero ang imong utok nakaset pa sa kwarta, nakaset pa ka sa mga material nga butang nga makita din sa kalibutan,
And ang imuhang utok nakaset pa sa unsa isulti sa mga tao. So, ikaw, nabilong pa ka kay Adam, which is, bilong siya sa earthy man. Nakuha ninyo? Pero si Jesus, which is the second man, Jesus belongs to heaven, and everyone nga who is one with Jesus Christ and living as Jesus wants them to live, nag-obey ka sa Ginoo, and ang imong batasan mahimo yung heavenly. Kay nga naman, ang imuang mind karon nakaset na dito sa heaven. So magtingala ka karon, kung maborn again ka, hinayon ni Lord nga walaon na imong pagka-inlove sa kwarta. Ngano man, nabilong naman ka sa second man, which is kay Jesus Christ. Wala naman ka nabilong kay Adam. Bantog ra usahay magtingala ka, wa kay kwarta. Ngano man, kay gusto niya mabilong ka totally sa iya, ha. Dili nimo kalipay na ang kwarta. Kay ang kalipay manggod ni Adam is nabilong ka diri sa earthly things ba. So, mo na nga tanggalon pud niya ang imuhang desires sa mga earthly things, like kanang bounded ka sa mga material nga butang. Nahinay magtingala ka, maipit ka sa kwarta, tingala ka, halos wa nakakapalit kay katong naa pa ka sa kalibutan, nabilong ka kay Adam, tingala ka, magsige ra yung kag palit-palit po, sige ra kag palit-palit, unsa ra imong paliton, nya, malipay na ka permanente kung nakay bago, ingon na, nabilong ka kay Adam, wala ka nabilong sa heavenly, sa second man, which is si Jesus Christ, nga dapat, kung one na jud ka sa Ginoo, ang imuhang attitude, ang imuhang pamatasan is nabilong na sa heavenly, dili naka-attach dinhi sa kalibutan. Magtingala ka, malipay ayon kay ka nga naay mga people nga maluwas. Magtingala ka, ang kalipay na nimo na bago ang kinabuhi sa tao. Magtingala ka, malipay kay ka, magaan ang imong kasing-kasing kung makapasaylo na ka. Magaan ang imuhan ng kasing-kasing kung maghambol down na ka. Nguna na. Pero kung nabilong pa ka kay Adam, ala ay, unsa tang iyong kusulti? Oh, lain lagi na siya, ano man, katanaw pa ka sa imuhang reputation. Pero kung nabilong na ka sa heavenly, which is na one na ka kang Christ, tingala kay nahinay, mag-partakers na ka sa nature ni Lord. Nahinay ang mga batasan ug ang iyang ikalipay, mo na pud imo ang ikalipay. So, karon, no? So, kung tinuod jud nga naa kay faith or na kay hope sa resurrection, no? Magtingala ka, mag-manifest ang imong batasan living for eternal. Akong klaro, no? So, kung tinuod jud nga naka-relationship sa Ginoo and nag-hope ka nga naka-eternal life, nga naay moabotay pa nga kinabuhi nimo, naay bag-o nga lawas nga nagpaabot sa imo, ha. Ang imuhang batasan dinhi sa kalibutan is ma-align na dito sa eternal. Dili na kaning material, dili na kwarta-kwarta lang imong panginabuhi. Sabta na to. So, it's not, no, just having a question or theoretical belief about the resurrection of Christ. Ang resurrection will gonna lead us to a different world. And that's the world we're gonna live for. That's why nga kita mismo nga nagtuo nga na resurrection, dad-un jud ka, even imong batasan dinhi sa kalibutan mag-lead dito sa resurrection. No? In verse 49, just as we have borne the image of the earthly, we also bear the image of the heavenly. So, katong mga part of the heavenly or second man have the same attitude and mind that he towards the heavenly things, and same attitude towards the earthly things. So, mo na yang ipasabot ani. Kung nadawat nimo si Kristo,
you are one with Christ, nagikan jud siya sa langit. The way mag-isip ang Ginoo towards sa heavenly, same pod ka, mag-isip na. The way pod mag-isip ang Ginoo towards his attitude dinhi sa earthly, same na pod ang imong attitude sa earthly. Example, si Jesus Christ, ang iyang attitude, pag-abot din ni sa yuta, mapasaylo niya ang nakasala. Pero, niya na siya dito, di ba? Go and sin no more. Mapasaylo ti ka, pero ayaw nagpadayon nagpakasala. So, love ni Lord ang tao, pero hate niya ang sin. Mao na dili na ka magpadayon nagpakasala. Niya na siya diya. Same pud ang imong attitude. Mapasayloon pud ta. Si Jesus Christ, ang attitude niya towards tao, humble kay siya, ikaw, kabalo pud ka mo humble down. Tama? So, ang attitude ni Jesus Christ toward heavenly, same po ang imong attitude towards heavenly. For example, how he responded to his Father. No, na, Father, if there are things pa nga, pwede pa nga way, nga maluwas ang tao, pero niya naman siya, it's not my will, but it's your will, Father. So, ana ang attitude niya towards heavenly, nga always siya nag-obey sa iyang Father. Same po sa atoa. The way mag-treat si Jesus Christ diri sa earthly things, same pod ka mo treat sa earthly things. For example, ginakawatan si Jesus Christ ni si tawag ni Judas o kwarta. Wala na naapektuhan si Jesus Christ o kwarta, ngano man. Tungod kay kuan man kanang wala man siya na-attach sa kwarta. Yes, kailangan man nila ang kwarta sa ilang ministry, pero wala siya naapektuhan sa kwarta. So, yung una na po dapat ang imong attitude. Kung namroblema ka karon sa kwarta, dili po ang kwarta ang dahilan nga di na ka magpadayon sa Ginoo. Kay, pasabot kay Adam pa ka na-connect, dili sa Ginoo. Gamay lang problema nimo sa kwarta. Dili na ka makitaan, kay ano man nakapokus ka sa kwarta, sa ato pa, nakafocus pa ka kay Adam, earthly things. Dili man ingon na si Jesus Christ, kay wala gana siya pangbayad og tax, no? Unsa iyang gingon? Panguha og tax diya sa may baba sa kwan, sa fish. Giabriha ang baba sa fish, kuya no? Makita ande dito sa baba sa fish ang kwan, ang kwarta. Pasabot gina-emphasize niya nga mo provide si Lord sa mo pananglanon. So iyon na ba? Unsa may attitude niya sa pagkaon? Nagfasting siya 40 days para ipakita sa tuwa nga wala ko na-attach sa food. But, kaya na ako i-crucify akong self for the Lord. Same po sa imo karon, kamusta man ka? Kumusta man imong attitude sa food? Kung ang attitude nimo sa food is hangul-hangul pa ka, pwede nga na-align pa ta dito kay Adam, mo nag-repent pud ko ana. Nga Lord, mali din kay sa man akong attitude sa pagkaon, nahimo naman akong Ginoo ang pagkaon. Nga mura naman kog hangul-hangul ani mo kaon. Then, I say, brethren, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. So, ginapasabot diri sa verse 15, yan na siya diha, tanan nato nga abilidad, intelligence, abilities, everything nga naata as human being, gitawag nato na nga flesh and blood. Kumingon gani diri, flesh and blood. Unsa nang flesh and blood? Tanan nimo nga abilidad. Tanan nimo nga abilidad, kaalam, intelligence, dili daw na maka-inherit kanimo pagka-bright. Di daw na ka-inherit sa kingdom sa Ginoo. Di ka ka-inherit pod og new nga body. Dili ka ka-inherit og eternal life. Kung ipairal ra nimo ang imong ka-bright, imong flesh and blood. The perishable cannot inherit the imperishable. Pinaagi lang yun sa partaking sa iyang divine nature, we can inherit the imperishable. Yan yung diya. Verse 51, behold,
I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. Mao ni ang mystery nga if we have been linked to the heavenly man, which is si Jesus Christ, we all not sleep. But kita, mga kambyuan lang ta. Oh. Kung you are one with Jesus Christ, dili jud ka totally mamatay forever. But you will be changed. Hatagan kag bagong lawas. Hatagan kag bagong kinabuhi. Amen? Napaba mo diha? So verse 52, in a moment, in a twinkling of an eye, diba, giingon niya dire sa verse 51, that all of us will be changed. Of course, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised. Oh. Imperishable, and we will be changed. So, klaro kaayo, nga tanan nga patay, pag abot sa panahon, pag blow sa last trumpet, ingon na lang kapaspas o, pag piyong nimo sa imong mata, bangon tanan tong mga nangamatay. Last trumpet, bangon tanan pagkamamatay, then, and we will be changed. Atagan kag bagong lawas. Nga naman, mupuyo naman po ka sa bagong millennial reign for 1,000 years. Then, before ta mosulod sa New Jerusalem, which is mupuyo na jud ka forever. Then dito, wala na jud power ang death. Wala na death eternally. Then in verse 53, for this perishable must be put on the imperishable, and this mortal must be put on immortality. Sa ato pa, no, yang gingon dire, in verse 54, but when this perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then will come about the saying that is written, death is swallowed up in victory. Mo ni na fulfill ang Isaiah 25 verse 8, nga ang death is swallowed up in victory. And even sa Hosea 13 verse 14, O death, where is your victory? Yan na siya diya. O death, where is your sting? Mo ning yang gingon po dire sa verse 56 sa 1 Corinthians 15:56. The sting of death is sin, and the power of sin is law. Unsa may pasabot aning the sting of death is sin? Means because of sin, death has power over us. Tungod sa sala, nay power ang death sa atua. But now, you will never hurt us again. Kining at panahon. No? Because sins which give you power over us will be gone. So, kana nga sin nga naghatag og power sa death will be gone. Mo man na yang gingon sa verse sa kuan sa 1 Corinthians 15:55. Oh death, where is your victory? Wala na power ang death sa ato. So, mo na ginatudlo sa ato po din nga ang sin ang reason nga nung madlok ta mamatay. Mo na ang reason nga nung madlok ta mamatay tungod sa sin. It is our sin that gives death a power to put fear in our hearts. Tungod sa sin, no, nga nihatag og power sa death, nga muhatag siya og fear sa tuang kinabuhi. That's why kung if we are living free from sin,
we will be set free from fear of death. Di ka madlok mamatay kung free na ka sa sin. I-check ni mo na imong sarili karon. Kung madlok pa ka mamatay, pasabot, you are not free from sin. Kay ang freedom nato sa fear of death is kung free na ka sa sin. Sabtan ninyo, kay ang sin man ang mohatag og power sa death, and ang death ang mohatag sa atoa og power nga mahimong purple, hadlok ka mamatay. So the fear of death dwells in the heart of a believer who is not free from the power of sin. So kung believer na kay ka, pero wala pa di ka na set free from the power of sin, mo na madlok pa ka mamatay. So the only way to be free from the power of death is we need to be free from the power of sin. Because the sting of death is sin. Yang ingon diya. And sa verse 56, and the power of sin is the law. No, pasabot ani, the power of sin is the law, which means ang law ang mag-reveal sa atoa sa sin. Oh. Naba mo diya? Or katulgon na mo? Antos mo paminaw, kay gibuntagan na ako nig study, maminaw na lang ka diha. No? Sige, padayon ta. 1 Corinthians 15:56, and the power of sin is the law. Nga na siya diha. Which means, ang law ang muhatag o mo-reveal sa tua of our sins. And that's no longer upon us. Kaya nga naman, there is a verse 57, yang ingon diha, but thanks be to God, o apit na taman, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Grabe no? Mao ni ang victory nga gihatag sa tuwa sa Ginoo. That through His resurrection, that we can also partake of His glorious resurrection ourselves. So pinaagi kang Hesukristo, makadawat po ta og resurrection sa ato ang lawas. Amen. Wala na'y power ang death sa ato pag-abot sa panahon. No more death. Diba, giingon dito sa verse 26 kung asa tanangundang kagahapon. Wala na'y power ang death. And conclusion, bantayan ninyo ni. Paminaw mo tanan. So, sa may imo na ako ani ron. Oh, nagtuon na lagi ko nga na resurrection. Mag-glorify nga ako ang body. Na-glory nga nagpaabot sa ko sa Ginoo sa langit. Na bagong lawas. Ngay hatag ang Ginoo sa kuha. So, sa may imo ni mo ron, alangan maglingkod-lingkod ra ka sa balay. Alangan magsige ra kag trabaho. Magsige ra kag negosyo. So kung mo ani sa verse 1 up to 57, mao ni ang dapat nimo imon kung nagtuo jud ka nga naay resurrection. Nga naay pagkabanhaw nato. Nga nagtuo jud ka nga mo atubang ka sa Ginoo ug atubangon nimo i-account ni Lord tanan. O kung wala imong pangalan sa Book of Life, ilabay jud ka sa impierno. And kung nagtuo ka ani, unsa may imong imon? 1 Corinthians chapter 15 verse 58, conclusion ni. Niya na siya diya. Therefore, my beloved. Therefore, kung nagtuo mo tanan sa akong gisulti sa 57 nga verses, therefore, my beloved brethren. Unsa yang gingon diri? Brethren, mga born again na. Mga Kristiyano, kamo tanan nga naminaw. Brethren, yan siya diya. Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Pasabot, duha ka buok ang iyang giingon diri sa ato ang personal life. Unsa man ang imong personal life, be steadfast. Dapat unshakable ka, di ka matarog sa problema. Kalingtura lang gani, mapanik na ka, di na ka makitaan.
Gamay lang nga problema sa kwarta, di na ka makitaan. Niya na siya diri, kung nagtuo ka nga na resurrection, ana siya diri, be steadfast. Dapat dili ka matarog. Continue to be firm. Barog ka. Niya na Ginoo. Niya na si Paul diri. No, dili ka basta-basta makuan. Dili ka basta-basta matarog. Dili ka ma-shake sa temptation. Gamay lang nga tentasyon sa kwarta, babae, lalaki, wala na. No? Ma-shake na ka. Mangurog na imo ang kalamnan. Oh, be movable, niya na siya immovable, niya na siya diya. Dili ta dapat makuan. Kailangan i-overcome nimo kanang mga temptations imong kinabuhi. Then, sa tong iyang gingo dito, personal life. Ang gi-address dito sa inyo, be firm, immovable, niya na siya diya. Then, niya na siya sa ato ang ministry, nag-warning si Paul, instruction ni Paul, nga kung gusto na ninyo madawat ka ng resurrection, sa inyo ang ministry, unsaon ninyo, niya na siya diya, we must always be abound in the work of the Lord. Dapat mahimo daw kang busy, permanente sa mga buluhaton sa Ginoo. Dili na maglingkod-lingkod lang ka, dili nga ka na magtamad-tamad lang ka. Mao man yang gingon, be abound always in the work for the Lord. Dili ka magtamad, di ka sige tulog-tulog. Always ka committed. Dili ka nang committed ha, kanang nikitid imong utok ba, ni gamay imong isip, committed. Dapat, mura daw ka og rivers of overflowing nga water ba. Mura gani kag nawasa gani, nga ready ka nga, nawasa nga kanang kusog, kanang murag sa water district ba nga, kaagas gani permanente, dili nga kanang gatulo ra ka ba nga, ay kanusa ka, ni mo respond bataan eh. Patulo-tulo lang, Domingo, usay makitaan, usay di na pod, makita ka usa sa meeting, sunod di na pon magpakita. Tapos dili jud ka makitaan. Abounding ba na ang tawag ana? Dili. So always committed. Dapat kung naamang kay time nga spare nimo, become busy ka dapat sa Ginoo. Naamang ka sa imong trabaho, busy for the Lord. Oh. Yung ma-bless po ko sa inyo mabisi mo pero pag abot sa buluhaton sa Ginoo, naajud mo. Oh. Pero saan ba? Be abound always in the Lord. Offer always yourself to the Lord whenever He wants to use you. Gamiton ka sa mission, apil. Nakaka-i-plant sa mission, wala ka sa mission pag-plant. Na ay mga buluhaton sa church, kailangan ng imong talent sa social media, kailangan imo ang talent diya sa DK, hala pag-volunteer. Kailangan imo ang imuhang kuan, ang imuhang kusog maghakot, hala pag-volunteer. Dili nga magpaabot na lang ka mamatay ka o ma-resurrect imong lawas, dili. Gi-conclude ni Paul niya na siya, be abound. We must always be abound in the work of the Lord. Niya na siya diya. Oh. You always do something for the Lord. You live for God. Oh, mo ba sabot ana? Nga naman, nothing that you do for the Lord is ever useless. Dili makawang tanan nimong gihimo sa Ginoo. Amen? Unsa to ang imong himuon? Be steadfast and immovable. Ayaw padalaan ang imong trials, temptation. Be steadfast. Be firm. No? Kung naaman, kagib-apon na ka, kasurindoron na kay ka, kabuhion na kay ka sa Ginoo, kapit lang. Be steadfast, be immovable. And we must always be abound in the work of the Lord. Whatever it takes nga makatabang ka sa buluhaton sa Ginoo, Ginoo, buhata. Ayaw himua ang imong lawas karon nga busy sa kalibutan, busy-busyhan, busy bodies. Busy mong ba og sigig pang chismis diha sa inyong silingan. Busy mo ang kamot diha, magsigig Facebook ra, maski nag-morning dibo na, magsigig yapon kag scroll. Oh. Nga dapat unta ihatag na unta nimo. Ako manotice na ako na. Kasi mangutana ko, ingani ana. Tingala ko, bag-ura tag topic nga. Ngayon ani. Pero naaman siya, pero naka-off cam lang. Wala po ko kabalo. Wala jud ani naminaw.
Kaya na ba? Sayang lang inyong pag-apil. Wala mo nag-abound in the work of the Lord. No, saan ni ma-follow nimo nga instruction? Naminaw lagi ka diri pero nabisi po mo scroll sa inyong cellphone. Oh, magsige po mog tindog. Oh, kasi maka-distract mo sa screen, magsige mog tindog kamo ang nasa tubangan. So unsa ninyo maka-distract mo. So you need to ka ng pay the price. Hmm. Wala mo kuningon sa inyo nga nga kuan nga si tawag ani baliwalaon lang ninyo. You pay the price like sa amo apod more than pa sa inyo you pay the price. Kay kami ga pay the price pod mi ani para kamo pod no mas the more ninyo masabtan ng pulong and of course no masabtan ninyo nga kailangan jud din namo mo abound in the work of the Lord. Kani ginapahimo man ni sa Ginoo pod sa amo para ma-bless mo. Do your part. Paminaw na lang ka o i-apply nimo ang imong na-learn. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word today. Salamat Lord na imo aming atagan og assurance Ginoo nga naadyoy resurrection nga naa pa mi kinabuhi Lord another new life, new body nga imong ihatag sa amo pagabot sa panahon Ginoo. And Lord help us nga mahimong steadfast, firm, immovable sa mga temptation, trials, and testing sa among kinabuhi nga dili mi matarog ani nila Ginoo whatever temptation and trials nga mabot sa amo. And himo namong busy Lord, mahimo ming busy for you, for the Lord, for the works of the Lord. Nga dili na mo irason Ginoo kani among mga negosyo og mga trabaho Ginoo og among gikabisihan sa kalibutan kay wala nami nabilong Ginoo diya kay Adam but nabilong nami sa heavenly which is sa imuha Ginoo nga nakahatag og espiritu og life sa among spirit. And salamat jud ani Lord. We love you in Jesus name. Amen.